Magandang umaga po sa ating lahat. Our series this month is about managing the uncontrollable situations in life. There are many uncontrollable situations that comes our way, o may mga bagay po tayo na dumadating sa atin o may nangyayari sa atin pero talagang hindi natin kayang pigilan. Di ba? May mga situations po na ayaw nating mangyari pero kusang dumadating. And one of example, may mga pwedeng sabihin sa atin yung mga kaibigan natin, yung mga katabi mo, yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, o kaya mga katrabaho natin. At yung kasama natin sa ministry na hindi natin maaaring magustuhan o masasabi natin nasaktan tayo o maaaring na-offend tayo dahil sa sinabi nila sa atin. Nangyayari po ba yan? Ito yung ilan sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, pero tayo ay may kapangyarihan paano ang magiging respond natin tuwing may nangyayaring ito sa atin. Is it positive or negative? Or you will take it as a challenge? Ano ang magiging reaction natin o anong magiging character natin o attitude natin towards sa situations o towards sa mga taong ito? Minsan nga sa bahay mo, naglalakad ka, tumama yung paa mo doon sa isang bagay na nakaharang. Ano nagiging reaction natin? Minsan sisipain natin, ano ba ito? Nakaharang kasi. Di ba? Nangyayari po ba yan? Now, para mas maintindihan po natin, meron po ako rito orange. Okay? Kakampi, ano po ba ito? Sunkiss po ito. Magkaiba yun, ano? Sunkiss sa kadalanghita. Pero ito yung kapatid nung dalawa. Now, hatiin ko po siya sa gitna. Like this. Ano yung nasa loob? Orange. Ngayon, pipigayin ko po siya. Like this. Actually, nang piniga ko po siya, ano yung lumabas? Natural orange juice. Comes from orange. Ta? So, kung ano yung piniga ko sa kanya, yun yung lumabas sa kanya. Tama po? Ano po ang pinupunto ko rito? Ganon din tayong mga tao, dumarating tayo at darating sa atin yung mga bagay na ito. Sa panahon na pipigain tayo ng buhay, pipigain tayo ng mundo, pipigain tayo ng problema natin, minsan sa pangangailangan natin, pipigain tayo dahil sa ating kalusugan, o problema man, o maaaring yung katabi mo, pwede ka rin pigain. Tama po? Ang tanong ko po sa inyo, sa ating lahat, kapag naipit ka, o nasaktan ka, o napiga ka, anong lumalabas sa'yo? Anong lumalabas sa atin? Paninisi ba? Paghihigante? O pagpapasensya? Pagmamahal o pangunawa? O pagpapatawad ba? Kapag naipit tayo ng sitwasyon, ano yung lumalabas sa atin? Sa totoo lang po, pressure doesn't create your character. Actually, it reveals it. Kung ano yung ugali mo, ano yung nasa loob mo, kapag naipit ka, yun ang lumalabas sa'yo. Hindi mo ba pwede kasi, kaya akong pinabaranggayan, pastor, kasi chinismis ako eh. Kaya minura ko yun, kaya akong pinagalitan yan eh. Actually, character mo yun, it reveals it. Kung anong lumalabas sa atin, tuwing may mga negatibo tayong mga nakikita at nararanasan, yan yung tunay na laman ng puso natin. Kaya po, araw-araw, dapat punuin po natin ang tangke ng puso natin ng salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, at pangunawa. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga bagay na dumadating sa atin, mga uncontrollable situation in our life, at ano yung magiging reaction natin dito. That's why we have to manage the uncontrollable situations that comes our way.
Kaya po ang topic natin last week is about loss of income. But ang topic po natin ngayon, part 2 ng ating series, is how to survive when I am rejected. Kaya po, ito yung isa sa mga uncontrollable situation that comes our way, mga rejection. Sabihin mo nga, rejections. Pakilakas mo, sabihin nyo, rejections. Alam ko po, lahat tayo dito, nakaranas na ng rejection. Tama ba? Alam ko, hindi pwedeng walang nangyari na hindi tayo na-reject eh. All of us, nakaranas na ng rejection. Like any uncontrollable issues or situations in our life, rejection can bring discouragement, despondency, or depression comes into our way. One way or the other. Sa totoo lamang po, pag nakakaranas tayo ng rejection, minsan, pinanghihinaan tayo ng loob, matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Alam po ninyo, madaling maging masaya kapag accepted ka. Tama po? Madaling maging masaya kapag ikaw ay included. Kapag ikaw ay laging gustong kasama. On the other hand, it is a challenge to rejoice in the midst of rejections. Nobody likes to be rejected. All of us, in some point in our life, alam ko po lahat tayo na-reject na. I believe to say, lahat tayo na-experience na ma-reject. For example, yung tumawag ka sa kaibigan mo o kakilala mo, pero hindi ka sinagot, ano nararamdaman mo? Nangyari na po ba sa atin? Yung importante, tinawagan mo, ring ng ring, pero hindi ka sinasagot? Or kaya, nag-message ka, sinin lang. Ang masakit nito, inignore ka na, binlock ka pa. Aray ko. Nangyayari po ba? O kaya naka-restrict ka? Ano kaya pakiramdam mo? You feel binaliwala ka, you feel you are rejected. Sino rito yung mga may nililigawan? Talagang yung tapang eh, no? Yung mga niligawan mo, binasted ka. Aray ko. Di ba rejected ka? Sino rito yung mga binasted na? Diba? Ayun, no, nabasted daw yun. No? So anyway, yung nag-apply ka ng trabaho, pero hindi ka natanggap. Ha? Pinagandaan mo, pero hindi ka natanggap. Nag-try out ka, hindi ka napili. O hindi ka sinama. Wala yung name mo sa listahan. May mga meetings, dapat kasama ka, pero hindi ka naisama. Ano kaya pakiramdam? Nangutang ka sa kaibigan mo, o kumare at kumpare mo, na alam mo naman may pwedeng maipautang, at kailangan mo, nakikiusap ka, hindi ka pinautang. Ano pakiramdam? Diba? I believe everyone, we tasted the feelings of being rejected. And we have realized, hindi lahat ng tao nakangiti sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo kung totoong nakangiti sa'yo yan. O plastic yung ngiti niya sa'yo. Hindi lahat ng tao nakangiti sa'yo, hindi lahat ng tao tanggap ka. We have to realize that. At hindi lahat ng tao papabor sa'yo. Hindi lahat ng tao na nasa paligid mo, kakampi mo. In fact, yung iba, ayaw sa'yo. Yung iba, mukhang tanggap ka, pero hindi ka naman talaga tanggap. Sabi mo nga sa katabi mo, tanggap mo ba ako? We have to realize, hindi lahat ng tao mahal tayo. This is the reality of life. Not all people will open their arms at tayo yayakapin. Actually, some of them will betray you. Yung iba nga nakangiti sa'yo, pero pag nakatalikod ka, pinagtatawanan ka. Possible?
Marami kasing, orokan. Diba? Some of them will disappoint you. Sa totoo lang, minsan kung sino pa yung mahal na mahal mo, yun pa yung makakasakit sa'yo. People will disappoint you and reject you. Sino po dito yung may mga anak na? Taas po ang kamay. Yung anak mo na nag-aaral na at meron ng pwede ng utusan. Yan. Sa mga magulang, listen. Hindi po ba, mga magulang, pangaral ka ng pangaral sa anak mo, pero hindi ka pinakikinggan. Buti pa yung ibang tao, pag nangaral, madali nilang pinakikinggan. Nangyayari, hindi. Pwede. Sino nakaranas nun? Naram ko, mga iba sa ating mga magulang nakaranas nun. Yung inuutusan mo yung anak, kasasagot sa'yo, wait lang. Pinag-uugas mo ng pinggan, nakatulog ka na't lahat at kinabukasan, nakatambak pa rin yung ugasan, iniipis na. Anong pakiramdam ng magulang? Binaliwala yung sinabi mo sa kanya. Nangyayari? Yes, nangyayari po. May mga anak na patapos mong pagpalakihin, pagkatapos mong pag-aralin, pagkatapos mong magbigyan ng magandang kinabukasan, ng maging magandang karir, may pamilya na minsan hindi ka madalaw sa bahay. Laging busy. Buti pa si boyfriend and girlfriend, laging may panahon. Pero sa mga magulang, di man lang madalaw o ma-date man lang, at totoo lang, hindi man lang mapisita kahit minsan lang. Nakaka-relate, alam ko makaka-relate yung iba sa atin dito. Totoo lang, rejection is painful. Kayo mga kabataan na naririto ngayon, magkakaedad kayo, magkakaroon kayo sariling karir. Huwag nyo kakalimutan lagi ang mga magulang ninyo. Mahalin nyo silang lahat. There comes a time, dumaan o dadaan tayo rito sa buhay na ito. There are people will use you and abuse you. Kaya po, katulad mo ating main text in 1 Kings chapter 19 verse 1 to 21, dito natin kukuhinin yung pinakabuod ng ating talata o ng ating mensahe ngayong araw na ito. In 1 Kings chapter 19 verse 1 to 21, hindi ko na po siya babasahin, let me summarize it to you. Matapos pong talunin ni Elijah ang mga propeta ni Baal sa bundok Carmel, kasi po nung panahon na yon ay yung mga propeta ni Baal nagsusugat ng katawan, sumisigaw para masunog yung kanilang handog. Kaya nga tinuya pa ni Elijah, sige, sumigaw pa kayo, ng lakas, baka hindi naririnig ng Diyos nyo. Baka natutulog yung Diyos nyo. Sige, ikot pa kayo. Hanggang hindi nasunog. Pero si Elijah tumawag sa Panginoon, tinupo ka agad. Pinakita ro na si Yahweh ang totoong Diyos. And then suddenly, nagalit si Jezebel at nagbanta na papatayin siya nito. Bakit? Si Jezebel po ay isang wicked queen at against siya kay Yahweh. Kaya po sa takot ni Elijah, tumakas sa ilang at dahil sa matinding panghihina ng loob, nanalangin siyang mamatay na lamang. Yan po yung istorya niyan. Ginawa ng Diyos, pinagpahinga siya, pinatulog, pinakain, for what? To regain his strength. Pagtapos nun, kinausap siya ng Diyos, at ang sabi niya in 1 Kings chapter 19, verse 13 to 14, meron po ba tayong Bible verse? If not, let me read it to you. Sabi doon, then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. And I am the only one left, and now they are trying to kill me. And then look at the response of God to Elijah. Sinabi ng Diyos kay Elijah na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang gawain. Yan po ay makikita natin sa verse 15. The Lord said to him, go back to the way you came and go to the desert of Damascus. Pinababalik siya ng Panginoon. And then,
ang respond ng Panginoon, sinabi ng Diyos, Elijah na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang gawain. Listen to me very carefully, mga kapatid. Sa bawat isa po sa atin narito, rejection does not cancel God's calling into your life. Walang sino man ang pwedeng mag-reject ng panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Simula nang ikaw'y kinilala mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tinawag ka ng Panginoon at siya ay may pinagagawa sa iyo. No one can cancel God's calling into your life. Mga gawain ng Diyos ay nagpapatuloy kahit marami pang nagre-reject. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, kapatid. Ipagpatuloy mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. No matter what, kahit negative ang sinasabi ng iba, magtuloy-tuloy ka lang. Kaya po, naintindihan ko po yung iba, invite ng invite, pero hindi naman pinakikinggan. Kaya marami po ako nakikilala, sabi sa akin, Pastor, ayoko na mag-invite. Kasi bakit? Pag ini-invite ko, oo lang. Pero pagka sinundo ko na, nagtatago na. Napapagod na ako. Ayoko na, kaya yung iba ayaw na mag-invite eh. Nasasaktan ka, kasi bakit? Nire-reject ka. Tama po ba? Pero tandaan mo, hindi ikaw nire-reject. Ang nire-reject sino? Si Lord. Kaya lang masakit kapag si Lord ang nire-reject. Di ba? Pero sabi doon, huwag kang magsawa. Magpatuloy ka kahit marami pa ang taong nagre-reject sa'yo. Ha? Ang tanda natin, ang pagtanggi ng tao ay hindi makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay mo. Isa lang ang pwedeng sumira ng plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo kung sino? Ikaw mismo yon kung hindi mo susundin ang plano ng Diyos sa'yo. Rejection from people is not rejection from God. Huwag mong sukatin ang halaga mo sa pagtanggap ng tao. Madalas tayong mga tao, ang halaga natin ay sinusukat sa pagtanggap ng tao. But your worth does not depend sa pagtanggap ng tao sa'yo, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na halaga sa buhay mo. Without God, we are nothing. Kaya nagiging mahalaga ka dahil si Kristo ay nasa puso mo. Ha? Katulad natin, nakakaramdam din si Elijah na nag-iisa at nawalan ng pag-asa. Anong nagiging tugon ng Diyos pag ganito? Pinagmamalasakitan ni Yahweh si Elijah. At bawat isa sa atin, kung nakakaranas ka ng rejection, kung nakakaranas ka ng pain and suffering, tandaan mo, kapatid, laging nagmamalasakit sa iyo ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Ha? Anong sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Let him have all your worries and cares, for he is always thinking about you and watching everything that concerns you. Sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Higit na nagmamalasakit ng Panginoon kaysa sa pagmamalasakit ng iyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, mas gusto ko yung King James Version eh. Alam niyo anong sabi doon? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Pag sinabi nating casting, hindi lang basta ibinigay. Kung hindi talagang isinukong lahat. It's not merely sharing your worries or burden to God. Most of the time, kapag nabibigatan tayo, may mga pasanin tayo, hindi natin binibigay sa Panginoon. Kaya in the end, nabibigatan pa rin tayo. Kasi bakit? Sineshare lang natin. Pero ang gusto ng Panginoon, ibigay mong lahat, isurrender mong lahat. Huwag kang magdira. Ibato mong lahat sa Kanya. Kasi sabi niya, casting all your burdens eh. Nararelate po kayo? Kapatid, entrusting them to Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi niya, ibigay mo sa akin lahat. Huwag kang magtira. Huwag mong i-share. Ibigay mo sa akin. People in the Bible also felt rejected. Una na nga po si Elijah nandiyan sa ating mga notes. Pero tatalon po ako. Gusto ko po mag-focus dito kay Jesus Christ. Even Jesus Christ po nakaranas ng rejection.
Actually, lalo po talaga ang ating Panginoong Yesus nakaranas ng rejections. Jesus Christ experienced rejection throughout His earthly ministry. In John chapter 1 verse 11, Jesus was rejected by His own people. Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. He came to Israel, yet many refused to believe Him. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. In Matthew chapter 21 verse 42, makikita po natin dyan, Jesus was rejected by religious leaders. Jesus was rejected by His friends, even in His darkest time or in darkest moment. Jesus Christ experienced abandonment. In fact, si Peter dinenied siya ng ilang beses? 3 times. Naranasan mo na ba, kapatid, na ikaw ay dininay? Kung gaano kasakit ang madinay? But look at Jesus responded to rejections. Hindi siya naging bitter. He responded with love and forgiveness and understanding. Jesus didn't allow rejection makes Him bitter. Kaya sa buhay natin, huwag tayong maging bitter. Pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag kang maging bitter. Instead, maging better ka. Ha? Kasi ginagamit ng Panginoon ng rejection para humugin ka. Maging magandang karakter mo. Magiging Christ-like centered life ka. Kapatid, do not allow rejection to make you bitter, but instead, make you better. Ito po yung mga ilan na nakalagay po dito sa outline, sa PowerPoint natin. What enters my mind when I am rejected? Ano nga bumapasok sa isip natin kapag tayo nare-reject? Number 1, I do not think clearly or rationally. Hindi ako makapag-isip ng tama, ng mga logic. Why? Because strong emotions takes over. Kapag nag-umpisa na yung emotion mo ang nag-take over, hindi na tayo nakapag-iisip ng tama. Umiiral na sa atin ang emosyon. Most of the time, tayong mga tao, nakabase saan? Sa emotions. Tama po ba? Negative thoughts become louder and louder to ourselves. At ang nangyayari, nag-o-overthink tayo. Sino rito yung mga nag-o-overthink madalas? Di ba tayong lahat? Ayun, parang may nakita ko doon, tinas sa binaba, no? At alam niyo ba, pag misa nag-overthink tayo, nami-misjudge natin yung tao na overthink natin? Tapos sa bandang huli, hindi pala. Meron ako nakausap yung pastor, yung asawa ko ng bababae. Yung pala, hindi ng bababae. Hindi na pahiya pa siya. Kasi nag-overthink. Mga kapatid, kaya nga po si Elijah, after feeling rejected and threatened, he wanted to die. Kaya wala na sa sariling katinuan eh. Siguro, na-depress siya ng gusto. Kaya nangyari yun. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya. Pero di ba, inutusan nga ng Panginoon, na pahira ng langis yung pinili ng Diyos, ano makakatuwang niya? Most of the time, tayong mga tao, kapag nakakaranas nun, number 2, I want to be alone. Gusto ko mag-isa, ayoko na may kausap. Ina-isolate natin yung sarili natin. Parang feeling natin tayo na yung pinakakawawa sa mundo, sa buong mundo. Tama? Alam nyo, aamin po kayo, ito totoo lang. Pag wala kayong pera, pinakapakiramdam nyo, kayo na yung pinakakawawang tao. Tama ba mali? You see? Diba? Kapag nakakaranas tayo ng ganito, gusto natin i-isolate natin yung sarili natin. Diba ganyan din ang ginawa ni Elijah? In-isolate yung sarili. Number 3, I dwell on being physically exhausted and emotionally drained. Alam po ninyo, kapag ang isip ang napagod, pati katawan napagod o nahapo, pati emotions natutuyo. Nakaranas po ba tayo ng, ayoko na, suko na ako, pagod na ako? Diba? Bakit pag ganon, mangyayari ngayon yan, pag nangyari sa atin yun, yung number 4 ang kasunod, ano mangyayari? I pity myself. Mangyayari, kakaawaan na natin yung sarili natin. Ang sasabihin natin, nobody cares me. Nobody loves me.
Di ba? Nakasentro ka na ngayon kanino? Sa sarili mo. Bakit niya ginawa to sa akin? Hello, nangyari po ba? Di ba, no? So, nakasentro ka na sa damdamin mo. Sa totoo lang po, kapag na-mishandle mo ang emotions mo, yan ang papatay sa'yo. Lagi ko po sinasabi ito, kapag nasa state of emotions ka, galit ka, huwag ka magdesisyon. Siguradong didesisyonan mo, mali. Ha? Anong dapat nating gawin? Here are some 4 steps to survive when I am rejected. Yan po ay nakakuha natin sa ating main text na 1 Kings chapter 19, verse 1 to 21. Take time to rest. Sabihin mo nga sa katabi mo, rest pag may time. Kasi minsan pati linggo ginagawa mo kasi pinapagod mo yung sarili mo eh. Diba? Ang nangyari, napagod yung katawan mo, na-exhaust ka, minsan yung kinita mo, kulang pa pambili ng gamot, pampa-ospital. No? Take time to rest. God allowed Elijah a time of rest and refreshment. In 1 Kings chapter 19, verse 4 to 8, after rejections and threat from Jezebel, Elijah became exhausted and wanted to die. Gusto nang mamatay. Pansinin niyo po rito kung babasahin niyo, aaralin niyo ang 1 Kings chapter 19, verse 1 to 21, before God corrected Elijah, before God talked to Elijah, anong ginawa? Pinagpahinga muna ng Panginoon para manumbalik yung lakas at sariling tamang pag-iisip. Kasi alam ng Panginoon, pag kinausap niya, hindi tatanggapin ni Elijah. Kasi walang pahinga eh. Masinin mo yung mga taong nagpapaliwanag ka, hindi ka pinakikinggan? Nakaranas na kayo nun? Kaya gusto ng Lord, pagpahingay mo yung isip mo eh. Parang sponge, pag puno na ng tubig, ano nangyayari? Hindi na siya pwede makasipsip kasi bakit puno na eh. Kailangan, mawala muna yung puno ng tubig sa sponge para maka-absorb siya ulit. Ganon din ang utak ng tao. Kapag sobrang marami nang iniisip, exhausted na, wala nang pumapasok sa ulo niya. Kailangan mo nang, sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka naman. Yung iba naman, napapagod sa sobrang pahinga. Huwag naman sobrang pahinga, ha? So, nung manumbalik na yung lakas sa tamang pag-iisip, tsaka kinausap ng Panginoon, my brother and sister, listen to this. Pakinggan niyo po ako. Physical and emotional exhaustion can make rejection feel much worse than it really is. Don't make major decisions when you are emotionally drained. Rest, pray, and allow God to renew your strength before you respond. Napakahalaga po nun. Sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, God said, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. God is inviting us to come to Him. Lahat kayong nabibigatan ng lubha, kayong mga maraming alalahanin, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kasi alam ng Diyos, kapag masyado ka ng pagod, masyado ka ng exhausted, kailangan mo ng pahinga. And take time to rest to whom? To God. Sa Diyos, ang tamang kapahingahan. Rest upon the Lord. Katulad mo ng cellphone, pag 1% na, kailangan mong i-recharge. Kasi bakit? Malolobat na yan. Pag nalobat na, wala nang silbi yung cellphone. Kailangan i-recharge siya sa source of power. Kapatid, ganun din tayo. Kapag pagod ka na, exhausted ka na, you need time to take rest upon the Lord. Kailangan mong mag-recharge sa saan? Sa source of power, and that is God. Hindi pupunta ka ng mall. Okay? Rest upon the Lord. Alam niyo po ako, ginagawa ko po yan. I always go to God. I always kneel down and cry to God. And asking Him, Lord, strengthen me. A weary heart cannot think clearly until it has been refreshed by God.
God is the source of power, so rest upon Him. He will recharge us. Pero tandaan po natin to mga kapatid, rest is not giving up. It is preparing to rise again with God's strength. Kita mo si Elijah, pagkatapos yung pagpahinga, o tayo na, go back na, balik ka na ulit sa labanan. May lakas ka na eh. Ha? Kaya po kami mga pastor, totoo lang yan, tanungin niyo po yung mga pastor natin sa baligid. Take time to rest yan. Lagi may time sa Panginoon. Kasi alam niya yung battle na kakaharapin niya. Sa bawat isa sa atin, lahat tayo, simula nang tinanggap mo sa Panginoon, nag-declare ka na ng against war against Satan. At pag may against war against Satan, asahan mo, maraming bagay na wawasakin sa iyo ng kaaway. Kailangan mong magpalakas, kailangan mong ma-strengthen, and strengthen upon the Lord. Tama po? Now, let God speak to me. Ano-anong access ng Lord sa atin? Kailangan natin to. Hanapin natin yung salita ng Diyos. Hanapin natin yung kung ano yung sasabihin ng Diyos. Let God instruct you. Huwag kang bumase sa sinasabi ng ibang tao. Let God speak to me. Speak to you. Number 1, read your Bible. Kanina may lumapit kay Pastor Rod. Pastor, gusto ko po ma-strengthen yung faith ko. Sabi ni Pastor, punta ka sa C-group mo. Magbasa ka ng Bible mo. Read your own Bible. Bible is our manual in life. Our compass. Our lamp to give light to our path. Our guide. Nakasulat siya sa Psalms 119 verse 105. Ito yung nagbibigay liwanag sa ating lalakaran sa buhay. Matthew chapter 4 verse 4, our spiritual food. Kailangan natin kumain. Kumain din yung kaluluwa natin ng salita ng Diyos. Kailangan lumakas ang espiritu natin, ang kaluluwa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Our source of truth in John 17:17. Ito yung katotohanan na kailangan natin sa ating buhay. Listen to my discipler. Yung discipler nyo, kung kami nga kailangan namin ng mentoring, nagme-mentor sa amin, nagdi-disciple sa amin, para ano? Kami may strengthen. Sino rito po yung may mga walang disciple? Hindi pa nade-disciple, pumapasok sa program ng disciple. Taas lang po yung kamay ninyo. Please. Ayun, yung mga nagtaas ng kamay, tatagal nyo na, wala pa kayong disciple? Ayan po, makilapit po kayo mamaya sa mga nasa likod. We need that. Alam niyo yan po yung 3 major thing na ginagawa natin sa church. Discipleship, community group, and celebration service. Kaya po yung 3 major na yan ang pinakamahalaga sa Kristiyano para ikaw ay maging matatag, maging matibay sa iyong pananampalataya. Kasi nga, nasa gera tayo. Nasa labanan po tayo. Kailangan natin yan. Mag-deep-rooted tayo sa salita ng Panginoon. Attend my community group. Sino rito yung mga wala pang community group? Please po, kailangan namin po kayong matulungan. Gusto po namin kayong matulungan. Sino po yung mga wala pang community group dito? Meron po ba? Please, katulad na ng mga wala pang community group, paki-assist lang sila mamaya. Alam niyo po, napakahalaga na may community group ka. Sino po yung mga may community group dito? Yung community group ko, lalo na saan? Pakitaas. Ayun. Kaya yung lahat, karamihan po ng community group ko na dito, hindi ma-absent, bihira. Kasi pag umabsent, pinagagalitan ko sila. Anyway, di ba na-strengthen sila? Na-strengthen kayo? Kasi nagpapatuloy tayo, hindi tayo nawawala. Kasi ang buhay sa labas, problema ang dala, ibabagsak ka niyan. Ibabagsak ka. Pero pag may community group ka, isa yan sa magpapastrengthen sa'yo. Kaya hindi ka bibigay sa bawat problema ang may pagsubok sa buhay mo. Tama mo? Kaya kailangan po natin yan. Attend my celebration service. Sabi ng Bible, huwag nyo kakaliligtaan ng pagtitipon gaya na ginagawa ng iba eh. Ito po, kailangan natin, celebration service. Hindi ka ba na nai-encourage kapag nakikita mo yung katabi mo? Ha? Na-encourage ka ba pag nakikita mo yung katabi mo? Na-encourage ka ba? Di ba? Isa yan eh. Pag yung papasok ka pa lang, makikita mo yung mga greeters na ang ngiti na sa'yo, di ba? Nakaka-overwhelm, nakaka-bless. Mga kapatid, number 3, surrender your pain to God.
Surrender your pain to God. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ni Elijah. He knows Elijah's pain, but he wanted Elijah to express his own pain. Healing begins when we honestly bring our pain to God. Maging honest tayo sa Panginoon. Hindi alam na ng Lord. Hindi. Kailangan mong ilapit pa rin sa Lord. Si Elijah nga, alam ng Panginoon yung pain na pinagdaraanan niya eh. Kaya ang tanong siya, bakit ka nandito? Pero alam naman ng Panginoon kung bakit siya nandun. Pero bakit siya tinanong? Because God wanted Elijah to be honest with him. Kapatid, sa atin din, minsan yung mga pastor na nagsasalita rito, sino rito yung nais ng panalangin? Walang tumataas, parang lahat napakalakas. Di ba? Alam niyo po kaming mga pastor, we want to serve you. Gusto namin kayong paglingkuran. At alam ko lahat tayo dumadaan sa pain and suffering at problema nating lahat. Tama po ba? Kaya po pag sinabi ng pastor dito sa harapan, sino po rito, I would like to invite you to come to God. We want to pray for you. Sana po, taas natin yung kamay natin. Kasi po, ang deliverance po, nagsisimula sa pag-amin. Hindi ka madi-deliverance kung wala kang pag-amin. Diba? At yan ay isang paraan kung para tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Huwag tayong mahiya. Kasi lahat tayo nangangailangan na magbi-minister sa atin. Okay? So itong church na to, this is the church that cares for you. Kaya po, please, surrender all our pain to God. Huwag kang magtago. I-surrender mong lahat sa Panginoon. Ibigay mong lahat sa Panginoon. Instead of hiding your pain or becoming bitter, tell God exactly how you feel. Kita mo si Elijah, very bold, nagsalita sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, pahinga ka anak. Sige, balik na sa gawain. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan. That's always the response of God. Buti pa nga sa ibang tao, nagsasalita ka ng problema mo eh. Pero hindi mo alam, yung tao, pwede ka i-chismis. Hindi ba dapat kay Lord ka nagsasalita? Surrender everything to God. Meron kang problema, may kasalanan ka, surrender it all to God. Ibigay mong lahat sa Panginoon. Number 4, returns to God purpose. Sabi doon, go return your way. God gave Elijah a new assignment. Kapatid, rejection did not cancel God's calling sa buhay ni Elijah. Binigyan pa ng Diyos si Elijah ng makakasama. Sino? Si Elisha. Reminding him that he was not alone. Mga kapatid, don't let rejection stop your mission. Keep serving God because His purpose is greater than people's opinion. People may reject you, but God never rejects those who belong to Him. He restores, strengthens, and sends them out again. Huwag mong sukatin ang halaga mo ulit. Ulitin ko po sa inyo, huwag mong sukatin ang halaga mo sa pagtanggap ng tao. Ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na halaga sa iyo. Maaaring tinanggihan ka ng tao. Hindi ka pahalagahan o hindi ka maintindihan ang ginagawa mo para sa Diyos. Ngunit tulad ni Elijah, mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na bumangon at makinig sa Kanya. Makinig sa Kanyang tinig at ipagpatuloy ang Kanyang layunin. Rejection can become the beginning of God's preparation for a greater purpose. Rejection may delay God's plan, but it cannot destroy God's purpose when you continue to trust Him. Let me share to you this. Nung nag-uumpisa po ako magpastor sa Tondo,
This is the real, gusto ko po i-share sa inyo to. Nag-umpisa po ako magpastor sa Tondo. Alam niyo po bang maraming taong against na magpastor ako? And I feel that I am rejected. Kinomisyon po akong maging missionary pastor sa Salao, Batangas at that time. And one thing for sure, nung bumalik po ako para sa main church namin sa Manila, meron pong isang pastor na nagsalita sa congregation. Alam niyo po anong sabi? Huwag niyong tatawaging pastor siya kasi hindi pa siya pastor. Pastor lang siya sa Batangas, pero sa Manila, hindi siya pastor. May narinig na kayong ganon? Alam niyo po, halos lumumog po ako sa upuan. Being honest, I feel rejected. Pero hindi po yung rejection na yon ay pinabayaan kong mamuhay sa akin. Kasi alam ko, ang Diyos ang tumawag sa akin. At kung pinabayaan ko yun, wala po ako rito sa inyong harapan. Ang rejection na yon, hindi naging stumbling block sa pakat sa sabanan ko. Alam mo, yung rejection na yon ay ginamit kong tungtungan upang magawa ko o ma-fulfill ko ang plano ng Diyos sa aking buhay. Kapatid, hindi katapusan ang rejection sa iyong buhay. It's only a stepping stone to fulfill what's God's calling into your life. Because God's purpose in your life, sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, but to give you hope and future." Patid, mahal ka ng Diyos. Each and every one of you, hindi niya hahayaan na bumagsak ka dahil sa gawa ng tao. Maybe people will reject you. People will never love you. But God will never reject you. Kahit ang Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pamabayaan, kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, pwede ko bang ayayahan tayong lahat ay magsitayo? Come on. Aminin natin sa sarili po natin, lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Sino po rito ngayon sa inyo, nais naming ipanalangin? Sino po rito yung bago po ako? Sino po rito yung first timer? Taas po ang kamay. Ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Sino po yung nais pagbuksan ng kanyang puso si Jesus? Ang tanong, ire-reject mo ba si Lord sa buhay mo? Sino rito yung nais niya tanggapin si Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas? Can I hear this? Your hands, please. Meron po ba? Sino nais tanggapin si Jesus? At sa mga taong naririto po na nakilala ng Panginoon, na nagdadaan ngayon sa mga uncontrollable situations that comes into in his life, kailangan natin ng Diyos. Tama? Lahat po na nagdadaan ngayon sa mga pagsubok ng buhay, ano mang klaseng problema yan, hindi ko alam. Pero nais mong isurrender lahat sa Panginoon. Pwede ko bang itaas ang kamay? Ulitin ko po, lahat po, please, i-admit natin na kailangan natin ng Diyos at kailangan natin isurrender ang lahat. Who wants to surrender everything to God? Lahat ng kanyang mga pinapasan, lahat ng kanyang dinadalang kabigatan, maging ang kalusugan man, pwede mo bang isurrender lahat dito sa Panginoon? Can you please raise your hands? Come on. Hallelujah. Hallelujah. Nais kayo pag-pray? Hindi lamang ako, pati mga pastor natin, because we want to minister to you. Can you please bow down your heads and please let us pray? Dakilang Diyos, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa aming mga kapatiran.
Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero Lord, kitang-kita mo ang pain and suffering na nangyayari sa kanila. Maaring yung ibang pamilya nila, they've been rejected. Maaring mga mahal nila sa buhay, they are been rejected. Mga kaibigan, hindi sila tanggap. Mga kakilala, hindi sila tanggap. Panginoon, pero sa iyo, ang lahat ng taong lumalapit ng may kapakumbabaan, hindi mo nire-reject. You accept it. Panginoon, take away the pain in our life. We want to surrender it everything to you, Father. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na pwedeng gumawa sa amin. Ikaw lang ang pwede naming asahan. Kaya, Panginoon, sinusuko namin ang lahat ng ito sa iyo. Magtiwala kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan na magtiwala sa iyo mula umpisa hanggang dulo ng aming buhay. Ama ko, salamat, Panginoon, sa lahat ng taong sinurrender ang kanilang buhay sa iyo. Lord, work in our heart, Lord. Lord, give peace in our heart. Yakapin mo kami, Panginoon, na hinahanap namin sa iba. Lord, yakapin mo kami. Yakapin mo kaming lahat, Panginoon. And because I believe you understand us, nauunawaan mo kami kasi sa nauunawaan kami ng iba. Higit mo kaming naiintindihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat taong nagtitiwala, naniniwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, at nagsusurrender ng lahat sa iyo. Lord, it is all up to you, Lord God. Ibinigay na namin sa iyo lahat, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng lahat ng bagay. Lord, we love you. In the name of Jesus. Amen and amen.